Kasunduan ng National Bureau of Investigation at ng Presidential Task Force on Media Security para paigtingin ang kampanya laban sa media killings sa ating bansa. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director ng PTFOMS. Yusek Torres, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Joshua. Asikweng, magandang tanghali po. Yusek, una po sa lahat, ano po ang detalye o nilalaman itong nilagdaang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Presidential Task Force on Media Security at ng National Bureau of Investigation? Paano po ito pinagtitibay yung proteksyon para sa mga mamamayan? Unang-una po, lalong pinapaigting po yung investigasyon or pagtulong ng National Bureau of Investigation doon sa investigasyon sa mga kasong nangyari na kasi out of the 200 cases since 1986, meron po tayong 95 convictions pero marami pa rin po. May mga 95 pala yung kailangan pa nating i-review, may mga cases na archive at ating binibisita. And aside from sa pagtulong doon sa pag-imbestiga at pag-revisit doon sa mga kaso na yon, tinitingnan din po natin yung proactive na pagtugon doon sa mga challenges ngayon ng teknolohiya, lalong-lalo na maraming mga threats on cybercrime, cybersecurity na patungkol or papunta doon or tinatarget din ang mga mamamahayag. So, Yusek, sa ilalim nitong kasunduan, paano po ipinatutupad yung mas systematic information sharing at saka joint investigation sa mga kaso ng karahasan laban sa media workers, lalo na kung kayo po ay may datos na mula pa noong 1986 hanggang sa ngayon, kung ilan po yung mga kaso ng media killings? Ayun po, ngayon ay nagkakaroon nga ng sharing ng information kasi dati merong datos yung PNP, may datos yung prosecutors, tapos ito ay kinokolate ng Presidential Task Force on Media Security. Meron ding datos ang NBI. Ngayon pinagsama-sama natin yan at tinitingnan, nire-review yung mga kaso. Yung nabanggit ko nga, 200 cases at tinitingnan natin. Lalong-lalo na yung mga kaso na hindi na umusad kasi mga walang witnesses or kulang ng ebidensya. Tinitingnan po natin, baka pwede po natin itong ma-reopen or ma-imbestigahan muli. Tungkol naman doon sa information sharing natin, nagkakaroon na rin po tayo ng tinatawag na NBI Media Defenders. Earlier, we have the PNP Media Vanguards na siya yung nasa front line sa investigations pag may nangyayaring kaso. Yung NBI Media Defenders naman po ay tumitingin doon sa mga kaso na medyo nalimutan na or kailangang bisitahin. At the same time, i-address din po kung may mga reklamo na mga bago, especially when it comes to cybercrime, cybersecurity para sa ating mga mamamahayan. Okay, so Yusek, ito po yung mga nabanggit nyo kanina naka-archive. Tama po? Yes po. So, alimbawa po, minsan po kasi may mga kaanak na natatakot lang lumutang para magbigay ng impormasyon. Ito po yung kinukonsidered na. Ilan po nitong mga nakalipas na taon, the past, merong mga kamag-anak na hindi na lumalabas kasi nire-revisit, pinupuntahan at kinakausap yung mga pamilya kung sila ba ay interesado pa doon sa kaso para makamit yung hustisya. Meron ding mga kaso na na-archive dahil po sa hindi pa nahuli yung mga suspects. Paigtingin po din natin yung paghanap doon sa mga suspects para maipresenta sa korte, lalong-lalo na yung may mga nakasampang kaso na talaga sa korte. At yung iba pa, ititingnan natin kung may mga witnesses or mga bagong ebidensya na lumalabas. Okay. Yusek, dito po sa itinalagang NBI divisions at focal person, ano po yung magiging papel nito? At sa pagpatitig po sa pag-monitor at sa koordinasyon ng mga kaso na may kinalaman sa mga mamamayan? Yan po ay tinilaga ng National Bureau of Investigation ang kanilang Homicide Division para siyang magiging lead doon sa pakikipag-ugnayan sa PTFOMS when it comes to investigations related sa media killings or media threats and attacks. So, Yusek, paano naman po makatutulong yung jurisdiction ng NBI sa ilalim ng Republic Act No. 10867 o yung NBI Reorganization and Modernization Act para mas mapabilis at mas malalim pa yung investigation ng media-related killings? Dahil sinabi nyo nga, kanina nag-usap tayo off-cam na hindi naman lahat ay work-related itong mga media killings na to. May mga personal, may mga domestic issues po. Yes po, at ito yung tinitingnan. Doon naman po sa modernisasyon ng NBI, naniniwala tayo na kailangan at dapat tulungan yung pag-modernize talaga sa mga investigative processes ng ating gobyerno, especially under the Department of Justice.
journalists. Ito naman talaga ay kanilang sinisimulan para mas lalong mapaigting yung ating security dito sa ating bansa. Tungkol naman doon sa investigasyon sa mga kaso ng media, tinitingnan once na may incident ng attack or killings against journalists, kino-consider natin yan immediately na work-related. Pero upon investigation, pag makita natin na personal or related sa domestic issues or kung ano pa mang dahilan ang kanilang pagkapaslang, ito po ay tinitingnan. Subalit hindi ibig sabihin na binibitawan ito ng NBI, ng PNP o ng prosekusyon. Tinutuloy pa rin naman ang mga kasong ito. Subalit ating tinitingnan kung ano talaga yung media-related lang. Kasi kung tutusin, may krimen pa rin talagang Meron nangyari. naman po. Opo. At yan nga po ay nangyari. For example, sa isang kaso doon sa General Santos City, may isang supposedly journalist na napaslang, tiningnan natin immediately at tayo ay rumisponde. Subalit during the process of our investigation, nakita natin na hindi naman po related sa kanyang pag-exercise ng freedom of expression and opinion ang dahilan kung bakit siya napaslang. Subalit tinutuloy pa rin naman at nahuli pa rin naman yung mga salarin at ang kaso ay sinampa. Okay. Well, sa unang interagency po na ginanap ngayong taon, ano-ano po yung mga pangunahing estratehiya o priority actions na napagkasunduan para mapabilis pa yung resolusyon sa mga kaso? Tinitingnan una po yung reinvestigation po, tinitingnan natin. Pero mas pinag-uusapan during the interagency meeting this year, yung unang interagency meeting, yung maging proactive na approaches natin, especially doon sa development or sa evolusyon ng mga pag-atake sa media. Kung mapansin nyo, in recent years, wala naman po, salamat sa Diyos, wala masyadong pananakot or pananambang, pamamaslang sa media. Subalit mataas po yung percentage ng mga pananakot online, mga cyber security issues na patumbok or tinatarget yung media, especially mga kasamahan natin sa trabaho, mga journalists na mga kababaihan ay nakakatanggap na mga bullying online, even sa kanilang mga personal emails. So magkakaroon tayo mga cyber security training para sa mga journalists. Katuwang natin ang NBI, ang PNP, magkakaroon din po tayo mga safety and security training workshops para sa lahat. Depende kung anong areas na may conflict, related sa conflict, kung meron namang mga journalists na mostly coverage nila ay disaster, yun po ay tututukan natin. At meron din po isang bagong proposal natin, yung pagbigay din ng training workshop para sa mga journalists na mag-cover doon sa mga maritime issues natin. Okay. So sir, may mga existing cases po ba na agad maapektuhan o mabibigyan ng mas pinabilis na aksyon dahil sa pagsali ng NBI sa task force? Meron po, especially yung mga reinvestigation sa kaso nitong mga recent years. Hindi na lang po natin muna papangalanan kasi ating tinututukan actually in the past 3 weeks, ating pinuntahan ng mga lugar na yan. At the same time, yung mga recent cases na kailangan ating maisampa na kaagad doon sa korte. Yusek, anong pananaw ng PTFOMS pagdating dun sa ilang mga mahayag na nagagamit ng ilang politiko para manira sa mga kalaban nila sa partido? Yun po yung ating isang pag-evolve nga ng role ng media. Kanina po diniscuss natin doon sa isang programa dito sa Radyo Pilipinas po, pinag-usapan natin na isang threat po kasi at isang reality on the ground, especially sa mga probinsya. Natin yung media landscape, ang sinabi nating mga pulis, ng NBI na tahimik na po ngayon dito sa ating lugar kasi may media na ang isang politiko, yung kalabang politiko ay may media naman. So it's actually ang losing side doon yung publiko kasi hindi naman pwedeng dalawang radyo, dalawang TV na kaon na kasi magkasabay at para tumingin siya dito para kaya ang ating talagang panawagan sa media, sa mga kasama natin sa media, magiging balanse at titingnan yung code of ethics natin, yung ethical practice of journalism. Kasi nakita po natin, napakalungkot man sabihin na marami pong mga kaso in the past ay dahil din po sa ating kahinaan when it comes to the practice of ethical journalism. So nabanggit niyo yung kaso in the past. Gano'n na po ba kadami yung media killings base po sa inyong record? At saka kung... Mula po nung... yun, marami po. Meron po akong kodigo dito para hindi ako magkamali. Since 1986 po ito. So matagal-tagal na. Meron tayong 200 cases of killings of journalists.
Ang ano dito ay ang work-related. So talagang malinaw or tingnan natin na related sa kanilang tungkulin bilang mamamahayag ay 113. Yung hindi po work-related ay 74. Meron tayong 13 or 13 na wala 100, meron tayong 75 na convictions na. May 26 tayo ngayon na under trial at 24 na under investigation at 75 po yung dismissed, closed or archive na kaso. Comes to sa mga taon naman, siguro titingnan natin by president na lang siguro kasi yun yung ano. So noong panahon ng 86 to 91 ang kay former President Corazon Aquino, meron tayong 21 journalists who were killed. During the time of former President Ramos, may 11. During the time of Estrada, during the time of former President Gloria Arroyo, meron tayong 83 kasi napakahaba nung panahon naman na pinagsilbihan niya. During the time of former President Benigno Aquino, there were 39 journalists killed. During the time of former President Arroyo pala, doon nangyari yung Maguindanao Massacre. Kaya medyo madami talaga yun. So, sa panahon Duterte, meron tayong 34. Marcos Jr. ay meron tayong 7 sa kasalukuyan. Okay. Sa mas malawak po na konteksto, paano po masisiguro na ang partnership na ito with the NBI ay makakatulong sa paglaban sa impunity at sa pagpapatibay ng press freedom dito sa Tama ating po bansa? kayo at lagi po tayong sinasabi na may culture of impunity daw dito sa Pilipinas when it comes to attacks against journalists. Ang gusto po nating i-address yan, yung culture of impunity or impunity, walang kaparusahan. Gusto po nating ipakita sa buong mundo, sa taong bayan, na wala pong lalampas, hindi po pwedeng walang hustisya ang pamamaslang ng mga tagapaghatid ng balita, ang tagapaghatid ng katotohanan. Kaya itong pinaigting na investigasyon kasama ang NBI, kasama ang pulisya ay sinisiguro po natin na talagang masusing maimbestigahan at maisampa ang mga kaso laban doon sa mga perpetrators. Okay, Yusek, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kasamahan natin sa media na nabanggit nyo kanina, unang-una yung Code of Ethics dapat kilalanin at sundin natin. Sa bukod po doon, ano po yung gusto niyong sabihin sa ating mga mamamahayag? Sa ating mga kasama sa mga mag-ingat, tandaan po natin na ating dapat po na responsibilidad na mas maging responsable sa pagbabalita, magiging patas, walang kinikilingan. Dapat po din nating paigtingin yung pag-observe natin sa ating ethical practice of journalism. Pero pinakatandaan po natin, dapat po laging maingat kasi lagi nating sinasabi na wala pong storya, wala pong kwento na worth our lives. No, wala ring storya na dapat tayong mga journalists ang maging istorya. Yes po. Hindi tayo dapat. Thank you Sir, very maraming much. salamat po sa inyong oras. Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security. Thank you, sir.